Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nakita ko ang ginawa mo kay Ada. Kapag mapatunayan ko na sinadya mo nga yung pagpapahiya sa kanya, malalabot ka. Huwag ako mawala ng trabaho, kasalanan mo. I want you to invite Ada for dinner tomorrow, ha? Para hindi naman niya masyado naalala ng mami niya. Kahit pa paano makagati tayo sa pagkipos sa buwan. Bakit ba kayo napadpad dito sa amin? Gusto kasi ni mami na sana sa bahay ka mag-dinner tonight. Kaya sana huwag mo siyang bibigoin. Mami, paano to? Pakiisipin na sa amigo. Hindi ako marunong tumapad sa mga pangako ko. Sabi nga nila, don't worry. Be happy. Ako ba lahat? Anong maganda? Bonnie, nakaalis na ba si Amigo? Nakaalis na yata. Bakit ganun si Janelle? Parang ayaw niya maging masaya. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Tay. Ano nangyari? Ba't ang dami-dami ibon dito? Naku! Ha? Hindi ko po alam, Tay. Buti nga po binuksan niyo po yung pinto. Kanina ko pa po pinibuksan eh. Nalak po siya. Si Janela naman, ano? Alam kong umiiwas sila sa gulo. Kaya ayaw mong sabihin ng totoo. Anak, pasensya ka na sa Tita GMQ mo at kay Janela. Hindi maganda ang magiging trato sa'yo lagi. Ibigyan na sana kita ng magandang buhay. E kaso, hindi mo pag-aaral, hindi ko magawa para sa'yo. Hirap kasi ako sa pag-aaral ng trabaho eh. Lalo sa ako. Ang mga tatay mo, medyo tumatanda na. Nagkakaedad na. Kaya ito, tinatanggihan na ako ng mga ahensya. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Tutulungan ko po kayo. Maghahanap po ako ng trabaho. Huwag mo naisipin yun. O sige na, baka hinihintay ka ni Sir Migo. Punta ka na. Huwag naman po kaya ako umalis. Anak, pag minsan, kailangan mo rin lumabas dito. Gusto kong mabuhay ka katulad ng mga kairid mo. Yung normal na buhay. Ha? Sige na. Ako po. Wala po kong ginagawa. Kung gusto niyo, samahan ko po kayo. Sorry, pero si Ada talaga dapat ang kasama ko. Mag-prepare kasi si mami ng dinner para sa kanya. Sayang kasi hindi pala siya pwede. Salamat na lang, Janelle. Thank you. Sige, sir. Sir, lagi po mag-iingat. Bye! Sir, ingat! Samigos, paano ka nakalabas? Samigos! Oh, ano? Siguro naman narinig na yung kakahiyaw mo, di ba? Kaya lang na-realize niya, hindi ka talaga niya kaya ipakita sa nanay niya, ganun. Hindi ko nga alam kung saan ka ba nagmahal pagka-ambisyosa mo. Ada, nandito ko pala. So, nabuti po bumalik kayo. Nakita kasi kita sa salamin eh. Pasensya na po, medyo tagalan pa ako. Okay lang yan, hindi na importante yun. Ano, tara?
paraan para hindi makasama si Ada. Tinanong ko na nga, di ba? Hindi ko alam kung paano nakatakas. Baka naman tinatakas mo. Problema ba ako? Bakit kay Ada mabait siya at sa akin hindi? May. O Ada, tikman ka to ha? I specially cooked it for you. Come here. Feel at home. Salamat. Ma'am, sobra na po to. Nakakaya naman po. Walang-wala yan kumpara sa pagpapagaling mo kay Migo. Alam mo, napakasakit na wala ng asawa. But because of Migo, nakabangon ako agad. Kung nawala si Migo, baka hindi ko na naranasan maging isang napakaswerteng ina. Kasi, ang bait-bait ng anak ko. Ama, I wouldn't be who I am today if it weren't for you. Ikaw yung nagturo sa akin na maging mabuting tao ko. That's why for me, you're definitely the best mom in the world. You know why? Because you're not only my mom, but also my dad at the same time. Hindi lahat ng magulang ay kayang gawin yun. That's why I love you so much, ma. Tama po si Sir Miguel. Maswerte po siya sa inyo. Pagmahal po kayong nanay. Gaya rin po ng nanay ko. Tinuruan din po niya akong maging mabait. Lalo na po sa mga tao. Kahit hindi po kaganda ang trato nila sa amin. Sabi po kasi ng nanay ko na kapag nagpakita kami ng kabaitan sa kanila, lalambutin ang mga puso nila sa amin. Sabi din po niya na magkakaroon din po ako ng mabait na kaibigan. Sa tingin ko naman po, hindi malabang mangyari yun. Aba, lalamig na yung pagkain. Kain na tayo! Yun po. Let's eat! May game nga pala kami sa Saturday. Kung gusto niyo, pwede kayo manood dumikay. At tignan ko na lang. Maghahanap pa kasi ako ng trabaho. Kung gusto mo, tutulungan kita. Magtatanong ako sa mga kakilala ko. Nakakaya naman po yata yun. Wala yun, okay? Para naman hindi tayo magkaibigan. Ano po wakan? Swerte mo sa amigo, no? Nakakasama ang pananay mo. Mahalin mo siya ng gusto, ha? Huwag kang magsawang ipakita sa kanya kung gaano siya ka-importante sa'yo. Kahit sa maliit na paraan lang. Alam mo, ikaw pa lang ang nakakapagsabi sa akin na alagaan ko ang mami ko. Ikaw pa lang. Ang bait mo talaga. Hindi ko kasi nakasama ng patagal ng nanay ko, eh. Pero dala ko pa yun hanggang paglaki ko, lahat ng naituro niya sa akin. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin pag-aalaga niya. Hanggang sa dumating yung araw na kailangan ko tumabatay. Hanggang na siya babalik. Na kailangan ko lumaban mag-isa. Pero may pamilya ka ba naman, di ba? Di ba pagmamahal ng isang ina? Hindi kayang palitan ng kahit sinong tao. Kaya, pakita mo sa nanay mo kung gaano mo siya kamahal. Kung gaano siya ka-importante sa'yo.
kagandahan sa'yo. Kahit ano may sinasabi ko sa'yo, Bessie, di ba na maganda ka talaga? Kahit naman nga sinabihan niya ako ng maganda, hindi ibig sabihin may gusto siya sa akin. Mabait pa yung tao. Mas maganda ka pag nakangiti ka. Gato ni Sir Amigo. Kahit na alam pa na gagawin ko pag masarap pa sabihan ng maganda, no? Masaya ko lang pagkasama ko siya. Masaya agad? Patingin mo ng mata mo? Patingin. Kaya mo, mayroong heart doon sa mga mata mo. Ay! Kuya Bobby! Hindi. Napapaitan na ako sa kanya. Hindi ibig sabihin na love na ako sa kanya. Tsaka, sikat na yun. Posibleng magkagusto sa isang katulad ko. Marami na siguro naghahabol doon. Malamang may shota na ngayon. May selos na. May selos na nagaganak dito, ah. Agad-agad na, nagsiselos ka, ha? Hindi ako nagselos. Ako talaga Tama na nga to. Puntahan na natin si Lolo Nando. Tara na. Tiga na tingin ako. Hey, balik kayo dito ah. Marcia yun, nakakasira kayo eh. Tirag lang eh. Pagalit ako dito ng boss ko eh. Balik kayo, balik kayo dito. Huwag mong manes. Suplado naman yun mo. Bakit babalik? O, pwede pumunta lang tayo. Ibang restaurant lang tayo maghanap. Sige, magugutom na ako dito. Ay, purse ko. Ay, oh my God, yung mga hawakan yan. Ang nanakaw kayo, no? Sila ka magnanakaw. Bilis na. Ganun, please. Close up there. Huwag kayo lalapit sa amin. Ba't mo magnanakaw? Ang nanakaw kayo. For all we know, kayo yung mga pakawalan ng mga sinigyan. Ano dito? Ay, kung trabaho na kaya? Ha? Parang hindi gumagana, saka nagmamalimos sa lolo mo. Sure. Lolo, tara na. Tara na. Sige. Pasensya na po. Ano po kayo? Ay, kumang ka pala. Kaya naman pala, mabigat yung nasa likod mo. Next time kasi, huwag mo kaya ang pakalat-kalat yung pamilya mo, ha? Sorry po. Kasi Madam, ba't naman kasi dito tayo? You know, you can call and strive naman at the same time, no? Hindi. Hindi nga po kasi dapat po safe tayo than sorry. So, Abala na, tara na. Tinakatawag. Opo. Balas lang tayo dito. opo. Alam mo, grabe talaga yung buwang babaeng yan, ah. Porket mayaman siya, ha? Pasalamat siya, wala ako. Doon kung di na ko, pinatulang ko na yun. Diba na natin? Kasi mayaman ka rin naman eh. Mayaman sa kabaitan. Sana nawa mo ang babae yun. Hindi na lang pansin. Oo, mabuti pa nga. Nasisira yung araw natin. Ay, Bessie, naalala ko. Di ba pupunta tayo mamaya sa ukay-ukay para bumili ng damit mo? Tayo sa date ni Papa Migo, di ba? Uy, si Ate Ada. Ay, di. Hey! Hindi date yun. Manonood lang kami ng laro. Kaso parang ayoko na nga pumunta. Oh, bakit naman? Alam mo naman, kailangan ko maghanap ng trabaho para makatulong sa amin. Bessie, ano ka ba naman? Ayan ka na naman, nagdadrama ka na naman. Di ba nangako naman sa'yo si Papa Migo na tutulungan ka niya? Kaya pumunta na tayo. Tama na ang drama. Tanggalin ang negative energy yan sa katawan mo. Pwede ba? Tara na, punta tayo doon. Paano mo? Nakahanap na si Papa Migo na magpagtatrabaho